Ano po ang daily habit routine niyo nung nagsisimula kayo at nag-boom ang network niyo? Basic, you know? Basic lang. Alam mo, ang habit ko dati, pare-pareho lang naman sagot ng distributor dito eh. Araw-araw, naghahanap ako ng prospect ko. Wala pang cellphone noon, kaya tawag. Pag break time ko sa office, working ako eh, 8 to 5. Yung 12 to 1 ko, inuubos ko yun sa kakatawag. Inuubos ko kagad yung lunch ko. Magla-lunch lang ako from 12 to 12:15. 12:15 to 1 o'clock, puro tawag yon para mamayang alas 5, may appointment ako paglabas ko. Daily habit ko, nagpo-prospecting, nagdadala ako nung hindi pa ako marunong mag-OPP. Kaya mo lang naman nagagamit ang office pag hindi ka pa marunong mag-OPP. Pag hindi ka pa marunong mag-present mag-isa, your job is to look for prospects na dadalin mo sa office. Bakit? Hindi ka pa marunong eh. Nakadepend ka lagi sa presentation sa office. Pero pag marunong ka na, kahit di mo nadalin yung prospect mo sa office, magkita na kayo sa labas, doon mo na kausapin. Yan ang mga daily habits ko. Naghahanap ako ng mga OPP, naghahanap ako ng marirecruit. Ang lamang ko lang siguro na hindi ginagawa ng karamihan, yung gagawin ko bukas, hindi ko ini-schedule bukas. Yung gagawin ko bukas, nakaschedule ngayon o kahapon pa. Correct. Huwag kang gigising na doon mo palang gagawa, doon ka palang, yung re-recruitin mo, within the day mo rin tatawagan. No. Yung recruit ko ngayon, na nadala ko ngayon sa office, kahapon ko pa tinawagan yun. Huwag na huwag mong gagawin na ngayong katatawag, ngayon mo dadalhin. Kasi pag na-Indian ka, zero ka na. Pag na zero ka, yan ang nagpapatagal sa mga araw mo kung bakit tumatagal ka sa position mo. Zero activity means 0 points. Zero activity means 0 income. Therefore, pag 0 points, 0 income, walang promotion. Don't expect a lot kung wala kang activity every day. Kaya if you're gonna ask me, every day, may activity ako kasi pinaplano ko the day before. So ngayon, halimbawa, gabi ngayon, pinaplano ko na ano gagawin ko bukas. Pagdating bukas, yung plano ko for Sunday, gagawin ko ngayon. Kunwari yung prospect ko ngayon, kinausap ko na yan kahapon o nung isang araw pa. Ulitin ko, do not make any activity within the day. Plan your activity ahead of time. That will save you a lot of time also. Kaya, yun ang gagawin nyo. Bago kayo kumausap ng prospect, dapat na plano nyo ng ahead of time yun. Correct. Ganun tayo na nagsisimula. Ako naman, sir, share ko lang, ngiti. Oo. Kasi ako, nakasimangot ako lagi eh. So, una kong ginawa, pinaktis ko yung ngiti. Tapos, hi, hello. Simula nun, tapos, nag-gather ako ng, paunti-unti, everyday, marami ako ng mabagong nakakangiti, nakaka-hello, hello. So, siguro, mga third times kami nag-meet uli. So, may palitan na, may conversation na. So, hanggang dumami na yung mga new friend ko, yung mga bagong kakilala. So, along the way, dun na, nakakakuha na ng mga prospect, nakakakuha na, ito, pwede ito medyo hindi pa to. So, hanggang sa dami no, nakakapag-harvest na ako isa-isa ng mga taong pwede ko isama sa business. Yung smile na hindi natin ginagawa ng mga Pilipino, yun ang dapat i-master nyo. Smile. Yung smile na nakaapat yung mata nakangiti. Ganyan. Kasi kanina ko pa sila tinitingnan, nakasimalmal na sila. Oh. Sabi ko, paano kaya maging big time tong mga to? Takot ngumiti. Ang pagngiti, libre, di ba? Alam mo, pag may nakasalubo ka nakangiti sa daan, ngitian mo, ngingiti hindi. Pag sinabi mong hi, sasagot hindi. Pero yung nakasimalmal. Anyway, ang sarap tingnan ng tao pag nakakiti. Parang ang ganda ng buhay niya. Ako, dadagdag ko pa dyan sa daily routine ko. Dumikit kayo sa mga tamang tao. Correct. Daily routine mo, Maganda yun. dikit ka sa tamang tao lagi. Ako ang habit ko nun, Roy, pag pumupunta ako sa office, na Indian ako, wala akong ginagawa, imbis na umuwi ako, doon na lang ako sa office, attend ako ng OPP. Tapos, pag may nakita ako nag-meeting after meeting, nakikisingit ako, kahit hindi ako kagrupo. Ayan, nandun ako, tinitignan ko lang kung paano sila magsimula. Pag may nakita akong crossline ko na ang upline namin, iisa lang naman, Yes. may ka-crossline ako, na medyo may resulta na, dumidikit ako doon, nakikipag-usap ako. So, ang tawag ko dyan, dikit sa tamang tao. Kasi pag dumidikit ka sa tamang tao,
part yun ng tinatawag na law of association. Yes. Pag ina-associate mo yung sarili mo sa mga tamang tao, eventually, masasagap mo yung tinatawag na vibration nila. The way they think, the way they speak, habit nila, masasagap mo. And then you become like them. Oo, you become like them. Di ba pinag-aralan nga, pag ang lagi mong kadikit, chismoso, chismosa, magiging chismosa, chismosa ka din. Correct. Tama yan. Tama, sir. So, dikit sa tamang tao. Mm. Tandaan nyo to, wala rin lang naman kayong gagawin sa bahay, tumambay na lang kayo sa opisina. Dikit na lang kayo sa tamang tao. Mm. Dikit lang, kahit katabi ka lang, nakaganyan ka lang. Oh. Pag tinanong nung katabi mo, bakit ka ba dumidikit? Sabihin mo, basta. Saka ano, sir, yung... You know why? Kasi kahit na hindi nagsasalita, just by observing, sometimes you will learn a lot. Mag-observe ka lang, Sure. dahil matututunan eh. Kaya ako ginagawa ko dati, dikit lang ako, tinitignan ko lang siya. Sabihin ko, ganyan din ang forma ko one day. Ha? Dinidikitan ko lang. Doon, eventually, natutunan ko yung principles of success along the way. Tama. Saka huwag kang Lone Star Ranger, yung laging mag-isa, no? Oo. Dapat may gagamitin yung law of cooperation. Lagi ka nakipag-cooperate. Cross-line, attend ka. Pag friendly ka, nako, ang dami benefits. O, Ang dami, napakalaking dami. bagay nung didikit ka lagi sa tamang tao. In fact, starting now, those people that, yung hindi kayo natutulungan sa goal nyo, isang katotohanan sa networking to. Yung mga taong hindi kayo natutulungan, people who keep putting you down, kailangan nyo muna silang layuan. So there are a lot of your friends na kakalimutan nyo muna, pansamantala. Tama. Paano ka makikipagkibigan? Paano ka makikipagkita sa mga barkada na mo lang ibang gawin kundi kantsawan ka? Sige nga, paano ka aangat? Kaya may mga barkada kang ililet go muna, kaibigan kang medyo ililet go muna, especially mga hindi naniniwala sa negosyo mo. Kasi nakakababa ng moral. Balikan mo na lang pagkasanay ka na, pag kaya mong ma-handle yung emotions mo. Pero kung sasabihin nyo sa akin, sir, normal ba yung linalayuan ka ng kaibigan mo? O kaya, normal ba yung lumayo muna ako? Nako, mas abnormal po yung ikaw, kadikit ka lagi ng kaibigan mong hindi naman kayo sinusuportahan. Tama. Layuan mo muna yung non-supportive. All people who are non-supportive of you, believe me, kailangan mo munang i-distance yung sarili mo. Ganun talaga. Tama. Ganun talaga. If you want to get something, you have to give up something. Ganun talaga. Isa yun sa mga tawag natin, Roy, sakripisyo. Sacrifice. Saka I think, sir, ang ano dyan, ang isa, nakita ko dyan, di ba, same feather, Bisaya, no? Same feather, flock together. together. Same vibration, nagja-drive. Oo. I think nagbago yung vibratory mo, yung vibratory rate mo, yung mga friend mo hindi nagbago. That's why hindi na kayo nagja-drive. Yes. So ngayon, walang masama nangyari sa'yo. Totoo. Ginusto mo lang nagpababago, kaya ka nagbago. Kaya yung nature nyo magkaiba na, kaya hindi na kayo Tutugma. tutugma. Nag-iba na ang kulay mo. So ngayon, sino may gustong magpabago? Sino gusto magbago? So anong nangyayari? Hindi kayo tumutugma dahil yun talaga ang gusto mo. So kahit anong gawin mo, talagang hindi na magkaiba ng language nyo. Magkaiba na ang trip nyo. Magkaiba na, di ba? Siya, ang trip niya, cellphone. Ikaw, kotse. Pagtatawanan ka. Kasi masyado nang malaki yung utak mo, sila na pag-iwanan. So, kaya ang nangyayari, hindi na talaga kayo magtugma. Kaya po walang masamang nangyayari sa'yo. Nagkataon lang, nag-iiba ka na ng vibration. Tumataas na ang frequency mo. Nag-iiba na ang consciousness mo. So, payaman ka na. Ganun talaga eh. Ano gusto Ayan nyo? pa yung yun yung, Oo. yung sinasabi natin, Roy, na kasi ngayong nag-game global ka, yung level ng awareness mo, nag-iba na. Yes. Nag-iba yung level ng awareness mo eh. Alam nyo, Paul, pag ang caterpillar naging butterfly, yung butterfly, Lilipad. hindi na pwedeng makipagbarkada sa caterpillar. Correct. Okay, nagkapakpak pa siya kung ang barkada niya yung gumagapang din. Yes. In the same way, yung caterpillar, hindi niya na pwede maging barkada yung butterfly, Butterfly. kasi malayo na mararating nun. Hindi siya nakakalipad. Oo. It's not that because the butterfly and the caterpillar are bad. No. That doesn't make them a bad person or bad thing or bad insect. It's just their level of awareness is totally different from one Difference. another. Hmm. So pag ikaw lumayo sa kaibigan mo, that doesn't make you a bad person. And pag hindi nakasabay yung friend mo,
that doesn't make him or her a bad person either. Yes. Nagkataon lang, iba na yung level ng consciousness ninyo. Nyo. Iba yung gusto nyo. Iba na. Eh, ang mga kaparehas mong level ng consciousness, mga global ambassador, mga MC, Yeah. mga top distributor, mga successful na tao. Oh. Kaya, makikita nyo, mas nag-i-enjoy kayo pag sila kausap nyo. Oo. Pag sila ang pinapakinggan nyo, pag nagsasalita sila, parang tanggap ng pagkatao mo. Samantalang, pag naririnig mo yung mga tropa mo dati, parang iritang-irita ka na sa pinag-uusapan nila or sa conversation nila o sa topic nila. Tsaka pagka hindi na pangarap ang topic, hindi Ayun. ka makarelate. Hindi ka na, ayaw mo na. No, pag ang topic may illegal wipe, mga ganun, hindi ka na Kasi ikaw naman, sir, pag bumuga ka na naman ng... F4, mga ganun ang Oh, topic, F4. hindi ka makasabay, mga till date, ano ba yun? Hindi ko- Please be careful with my heart, Heart. mga ganun. Hindi ka makarelate. Oh. Gusto mo laging dreams, DTC, 1.5, 1.5. Unilevel, Prospect. stair step, upline, Wala. C24, yun ang mga gusto mo eh. Which is yun naman ang ayaw nila. Oh, yun naman ang Oh. ayaw nilang topic. Pag yun naman ang topic mo, sasabihin sa, puro ka nalang networking eh. Marami negosyo. Kanta na mo nga, gumaganon pa sa'yo. Hmm. Magkaiba na eh. Magkaiba. Magkaiba na. So, hindi sila masama or negative. Hindi. Nagkaiba lang kayo ng iba na kasi kayong level. Diba? Oo. So, negosyante ka na kasi. On the way ka na sa Paiba na eh. Oo. sa success. Siya lang, Tama. nakatambay pa. So, iba talaga eh. Tama, di ba? So, gusto niyo pa bang katanungan? Para may kasagutan? Ang gusto nila, no, sir? Oo. Direct to the... Alam mo ba't gusto nila? Tinatamaan sila eh. Oo. Pag ang isang tao tinatamaan gustong-gusto kasi, ang first step ng transformation, recognition. Magsisimula ka magbago pag na-recognize mo kung ano yung mga mali at pagkukulang mo. Kaya pag tinatamaan ka, good news yan. Okay? Alright. Paano po i-handle ang mga leaders ko na online lang ang communication? Like ito, sa mga abroad ito. Ano yan? Number one, dahil nasa onset pa lang ang online marketing. When you say onset, beginning pa lang eh. You have no other way of communicating with them other than the social media. Skype, Facebook chat. Ang kailangan nyo lang baguhin dito yung attitude na pagkausap nyo sila, wag nyong isipin na over the internet nyo lang kausap. Parang machine lang ang kausap nyo. Isipin nyo lagi na ang kausap nyo at the other end of the line is a human being. So may emotion pa rin. Oo, may emotion ka pa. In fact, ginagawa nating marketing dito, ang emotion eh. Emotion marketing to eh. Yung ipapakita nyo sa mga ka-online ninyo na masaya dito, bakit nyo sila kailangan pauwiin? Kasi hindi lang kitaan to, masaya pa. Masaya. Oo, so ang tawag doon, emotional marketing yun, emotions marketing yun eh. So, ang kailangan nyong i-consider, sasamahan nyo ng emotion. Number 2, it's a human being at the other end of the line. And number 3, syempre, sakripisyo to kasi normally sa ibang mga online marketers, baliktad ang oras eh. Yes, sir. Yes, sir. So, hindi yun yung paparamdam na tinatamad na kayo, pagod na kayo. Ganun talaga, it's just part of your sacrifice. But later on, we are hoping to also take care of hindi naman take care, meron tayong facility na ginagawa. Bakit ba marami ako nadudulas pagka ganito, no? Pero pinag-aaralan ho ng opisina para makater lahat ng mga online na mga distributors natin. The company is thinking, especially Doc Ed, of putting a call center department to take care of all these people. Tawag sila. Woo! So, pinag-iisipan yung call center, distributor support ang tawag, na ang trabaho ng mga to, sumagot lang Assist. sa lahat ng tanong ng mga onliners natin. Yes! Ha? So, pinag-aaralan yan. Especially, kasi magkakaroon tayo ng building, so maraming space, na ang trabaho ng mga staff na yon is to just call all incoming calls. Parang call center ang So, dating. yayaman na talaga itong mga to. Oo, given na yon, friends. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, ang pagyaman nyo dito, given, nasa inyo na lang. Kung hindi pa kayo yaman, ang problema nasa inyo na. Kasi ginawa na nga ng company, tayo lang ang kauna-unahang networking na gagawa nun. Huwag lang tayong unahan at gayahin ng iba. Pero ginagawa na ngayon, pinag-iisipang mabuti nila Doc Ed. Sa lahat yan, ha? Sa lahat ng branches natin all over the world. And not only that, lahat ng mga distributors na kahit wala pang BCO, like Italy, Netherlands,
They can call the Philippines, may sasagot sa kanila. Call center ang dating. Gusto nyo ba yon? Yes! Kaya nasagot natin to, kung paano nyo i-handle. Pangalawa, yung mga leaders kung paano nyo i-handle sila, of course, iba pa rin kasi ang development ng personal. Personal. Tandaan nyo to, you can only do so much sa online. Ibig sabihin, huwag nyo i-pressure yung sarili nyo na makaka-develop kayo ng quality leaders kasi iba ang development sa online at saka offline. Don't be too hard on yourself when it comes to that kasi pag ang tao, tandaan nyo to, applicable to sa online or offline, pag ang tao, leader talaga, mag-i-step up kahit walang tumutulong sa kanya. Kahit walang nakikipag-communicate sa kanya. Kahit na hindi siya dinidevelop, pag leader talaga yung leader ninyo, gagalaw mag-isa yan. Ngayon, pag nawalan kayo ng downline, don't be too hard on yourself. Ano bang kulang ko? Ginawa ko naman lahat. Ano pa bang kulang sa akin? Sinunod ko naman ang upline ko. Pag kayo nawalan ng tao, ladies and gentlemen, move on. It just happens. Pag ang dahon ba nalagas sa puno, pag-iisipan mo ba yun maghapon, bakit to nalagas? Ano kayang science behind this? Bakit siya? That's just part of the nature. Tama, mali? When people die, you don't ask why they die. It just happens. It's part of their life. It's part of a human's life. Pag nawalan kayo ng downline, it's just part of your life as a network marketer. Tanggapin nyo lang. Maliwanag. Ulitin ko, pag leader, leader talaga. Mapa-online, offline yan, kahit di mo kausap. Kahit minsan mo lang kausapin. Pag leader, mag-i-step up. Meron ka nga downline, minuminuto mong kausap, di nag-i-step up eh. Nasa tao talaga. Ang dami nagtama, ano? Oo. Natamaan ka talaga eh. Alright. Saka lesson din, pag may nawalan kayong downlines, i-check mo rin sarili mo. Ano dapat kong i-adjust para, kasi may matututunan ka doon May kung may matututunan ka nawala eh. Ano dapat kong i-adjust, bakit siya ganito, baka may kailangan. Wag laging mag-check sa labas. Puro inner ang check. Ang checking yung parang, okay, anong adjustment kong gagawin para hindi maulit yun. Tama. So, ako dito, i-own mo lagi pag may something na situation na hindi maganda, i-own mo lagi para may matutunan ka. Correct. Hindi, kasalanan siya, tamad siya, bobo siya. Lagi nasa kanya yung blame. Tanggalin niyo yung sisi. Gusto niyo yumaman? Tanggalin niyo yung pagsisisi sa labas. Tanggalin niyo. Kasi hindi kayo matututo pag laging naninisi kayo. Hanggang sinisi pa ang Diyos. May ganun tao eh. Sinisi na lahat eh. Pati Diyos. Ang last niya sinisi siya. Hayaan mo siya. Paano po mag-manage ng time? Paano po mag-manage ng time pag lumalaki na ang group nyo? Dalawa lagi yan. Tandaan nyo to, meron kang existing line, tsaka wag mong kakalimutan na lagi kang merong new line. Existing, new line. Yung existing nyo, ito yung mga downlines nyong matagal na. Yung downlines nyong, let's say, you have been there since you started. Ang tawag dyan, existing. Pag may existing line kang, habit ng ibang tao ganito. Yung existing lines na lang lagi nila ang inaalagaan nila. Remember this, pag nagpapalaki kayo ng grupo, lagi ka dapat merong bagong grupo. Lagi kang merong direct, lagi kang merong new line. Because matagal ng kasabihan sa networking, yung the lifeblood of network is new blood. Ang buhay ng grupo, laging nasa bago. Gusto nyong bumilis? Huwag lang kayong tumutok sa existing lines nyo. Lagi kayong maghahanap ng direct. Maliwanag. That's how you divide your time. Huwag kayong mangingitlog. Alam nyo kung bakit? Yung iba tumatagal, Roy. Pag ang tinutukan mo mabagal, ano mangyayari sa'yo? Mabagal ka. Pag naawa ka, sir, nakakaawa pag hindi mo tinutukan eh. Sige, pare-pareho na kayong nakakaawa pagdating ng panahon. Walang lumalaki sa inyo. Ako, nung upline ako, lagi kong sinasabi to. Nung upline ako, when I was an active networker, malaki ulo ko. Anong terms na malaki ulo? Pag ang downline ko walat commitment, hindi tumatagal sa akin yun. Pag walang commitment ang downline ko,
Ano ibig sabihin hindi tumatagal? Nagkukwit ba? Hindi. Pag ang downline ko walang commitment sa akin, hindi ko tinututukan, naghahanap pa ng iba. Kasi lagi kong katwiran, kaya ko maghanap ng iba bukod sa'yo. Hindi yung wala nang commitment, pinagtsatsagaan mo pa kasi ayaw mong maghanap ng iba. Ang hirap eh, hayaan mo na to, at least meron. Correct. Nung upline ako, malaki ulo ko kasi I always So, consider depended ba, on sir, na myself. scarcity ka mag-isip pag ganun ka? Oo. Limited ka lagi Limited mag-isip. ka lagi. Kaya ako dati, pag downline ko walang commitment, naghanap ako ng iba. Na masusulit yung oras ko pag tinutukan ako. Pag downline ko, matigas-tigas ang ulo, wala, next ka sa akin. Hindi kita pagtsatsagaan kung matigas ulo mo. Ang downline ko, 1 month lang cooking time sa akin, dapat marunong ka na. May term pa akong ganun nung araw eh, cooking time. Cooking time. Cooking time, dapat after 1 month kitang kasama, dapat luto ka na, marunong ka na ng ginagawa ko. Ganun ako before. Meaning, nakadepend ako sa skills ko, hindi ako nakadepend sa downline ko. Kasi ang hirap sabihin sa akin ng nari, sabihin mo sa akin, sir, ang bagal ko. Bakit? Ang bagal kasi ng grupo ko eh. Eh di ibig sabihin, dinepend mo ang success mo sa ibang tao. Eh ang usapan bilang leader, nakadepend dapat sa kamay mo ang success mo. Mabagal pala grupo mo, di dapat naghanap ka ng iba. Or, Tama? Kaya kung paano mo i-manage ang oras mo, put your time to the most productive activity you can have for a given day. Kung magsasayang ng oras. Kaya mag-aasang ng oras sa kakaproblema, etc. Part dati ng routine ko, paano ako mag-manage ng time, lagi akong may time para makipag-communicate sa upline ko. I make it a point na may communication ako sa upline ko. Either by phone o kaya nagkikita kami. Part ng ano ko yan, part ng pag-grow ko. Hindi pwedeng lagi lang ako nasa downline nakatingin. Meron akong time dapat sa upline ko. At saka hindi ko hinahayaan ng upline ko magbigay ng time sa akin. Ako humihingi ng time sa upline ko. Marami kasing distributors, magkakaroon lang sila ng communication with the upline, magmi-meeting lang sila pag in-initiate ng upline. Wrong. Pag leader ka, ikaw mag-initiate. Up. I-meeting mo naman ako up. pahingi naman ng time. Pengen naman ng time upline. Dapat ganun ka bilang downline. Yes. Inaas. Oo, yung ina-ask mo. Yes. Huwag ka maghihintay kasi busy yun. Ang dami niya iniisip. Yes. Eh minsan, iniisip niyang yun, di kakasama. Hmm. Bakit? Productive ka na eh, magaling ka na eh, kaya hindi ka niya sinasama. Kaya ang gagawin mo sa kanya, meetingin mo naman ako, Kita naman tayo kasi, iba yung ikaw, bumababa ka sa grupo mo, nadidrain ka, you give them everything. Iba rin yung may matututunan kang bago sa upline mo at saka bobombahin ka, you feel very inspired. So ang connection dito, dalawa. Never lose connection with your upline and never lose connection with your downline. Correct. Huwag lang kayong puro downline. Dapat may upline. Huwag din naman puro upline. Wala ka ng downline. So yon, dun mo i-manage ang sarili mo. Kaya ang tip ko dyan, laging mga productive na bagay. Pag umalis ka ng bahay o kaya sa gabi, ang lagi mong iisipin, ano kaya yung pinaka-productive na gagawin ko bukas para sa paglaki ng grupo ko? Anything na hindi makakatulong sa production nyo, next, second priority muna. Ang number 1 priority lagi, aim global muna. Yes. Okay? Galing.